Rematch game ng Lakers kontra dito sa Suns na walang Luka Doncic, Austin Reeves, Hachimura na pare-parehas ang status report ngayon na nasa injury list. Si Luka hindi naman totally sinabing malala ang injury na nakuha kontra dito sa Clippers pero ni-ruled out yan bago yung third quarter game pa lang. Pwedeng hindi lang talaga yung pinilit ng coaching staff na gamitin sa buong game, baka mas lalong lumala lang kasi. Ang problema kasi kay Luka, yung lower body niya na bumibigay ng ngalan daw bigla sa game. Si Hachimura at Gabe Vincent nagpapagaling pa rin sa groin injury at back issues. Kaya hindi pa rin clear yung mga yan kontra dito sa Phoenix Sun. Si Ayton lang ngayon ang nakalabas dyan after ng full practice nito sa court. And sa report na cleared to play na yan sa mangyayaring laban na to sa Suns. Kaya expected na walang Luka, Austin Reeves, Hachimura pa rin sa starting unit nila kontra dito sa Phoenix Suns. Kaya may malaking advantage dito ang Phoenix Suns. Isa pa, hawak ng mga to ang home court advantage. Ang Lakers ngayon may 19-8 record sa Western kaya sila ang nangunguna sa Pacific Division. At meron silang 12-4 sa away games na isa sa napagandang record nga raw sa labas ng kanilang home court. Kaya hindi mo rin masasabi yung laro na to kahit nasa road game ang Lakers. Nagdodomina sila. Ang problema lang kulang sa core. Ang Suns isang high tempo at competitive na team lalo na sa home court. Kahit nakakaranas din sila ng injury struggles mula dito kay Jalen Green at Grayson Allen, isa pa rin sila sa malakas na scoring tandem at may experience sa offense. Nakaraang laro nila, nanalo ang Lakers sa 116-114 sa huling segundo kaya halos dikit lang talaga ang naging laban ng mga yan. Kaya ngayon nakikita na pwedeng magkaroon ng malaking diferensya lalo na kung may malaking kakulangan ngayon ang Lakers pagdating sa core na to sa mangyayaring rematch nila. Kaya inaasahan dyan na makakatulong ni LeBron yung ibang role players na kayang magbigay ng high impact mula sa depensa. Dyan pwedeng makadikit ang Lakers. Parang tinapos naman ng araw ngayon ni Redick ang usapan pagdating sa pagiging all-star caliber ni Austin Reeves ngayong season. Bago yung injury niyan, nag-average itong si Reeves ng career high 27.8 points, 5.6 rebounds, 6.8 assists per game. Nung walang LeBron at Luka Doncic, si Reeves ang nagkikerry ng team. Nag-drop siya ng career high 51 points at may mga clutch moments. Kabilang pa yung mga game winner laban dito sa Timberwolves at iba pa. Na malaking factor nga raw na pinaniniwalaan ni Redick na kaya niyang mag-perform sa all-star level. Kaya lumalabas nga ngayon na si Reeves hindi nga lang daw basta scorer, kaya niyang mag-create ng game at mag-deliver ng iba't ibang aspect ng laro na mas madalas nga raw ngayong season. Kaya si Redick mismo yung nagsabi na na-observe nito ang effort at mataas nga raw na improvement pa ngayon nitong si Austin Reeves. Kaya nga parang hindi nga lang basta third option na si Reeves sa trio ni Luka at LeBron. Pwede siyang maging primary scorer o leader sa oras na walang Luka at LeBron sa lineup nila at yan mismo ang nakikita ngayon. Kaya sinabi ni JJ na naniniwala siyang dapat maging all-star itong si Austin Reeves dahil sa maganda at mataas na level ng laro niya ngayong season, sa effort at leadership na pinapakita niya at sa mga moments na pinapakita niyang kaya niyang magdala ng malaking responsibility sa Lakers offense nila.